Diba? Pagka gumagalaw tayo, no? May na-experience ako isang teacher, no? Pagkado yun na ipinanganak nung dekada 60, no? 60s, pero marami nang alam sa teknolohiya. Alam ng gamitin ang konsepto ng digital native o ng paggamit ng digital. At syempre, yung netizen, sila na yung mga eksperto. No? Sila na yung magagaling, humawak, sila na. No? Wala na tayong magagawa, sila na. No? Pero hindi po ako yun. Ito po yung definition. Ayoko nang i-English kasi mapagalitan ako. Buti na lang wala si Dr. Zalazar. No? Ayan. Naalala niyo po itong picture na to? No? Na nabatikos ng gusto sa balita, hindi po ba? No? Ginawang katatawanan po yung ginawa na yan. So, sa mga hindi nakakaalala, ito po yung mga cabinet secretary ng ating presidente. Noong nagkaroon ng malakas na bagyo dito sa Metro Manila, nasira yung ilang bahagi ng Manila Bay, no? Nagpasa ng report ng tatlong cabinet secretary ng society kay presidente para ipakitang nandun sila sa site. No, nag-i-inspection at kunwari ay nag-uusap, no, kung ano yung gagawin nila doon sa bahagi ng Manila Bay. No? Hindi nila alam, maraming magaling sa computer. No? Nahuli sila na ginamit lang nila ito sa pamamagitan ng Photoshop. Pinotoshop lang nila, kinuna na litrato yung site, tapos nilagay yung mga larawan nila, tapos na. Naging trending to sa web. No? Etong mga ginawa, yung mga halimbawa na ginawa ng mga magagaling sa computer. Imagine, nagkaroon ng pati. No? Hindi pa yan. Ito pa yan. Yan. Kasama sila sa Toy Story. Diba? Hindi ba rin tapos yan? Nandiyan po sila sa Band of Brothers. Hanapin niyo sila. Ayun yung isa. Dalawa. Tatlo. Nagmi-meeting sila. O, diba? Meron pa. Ayan. Diba? Tingnan natin, no, kung gaano natin kalawak pwedeng gamitin ang multimedia sa pagtatalakay ng mga paksa sa araling panlipunan. No? Ang importante lang, matuto tayong gumamit ng ganitong uri ng teknolohiya. Wala po akong formal na pag-aaral sa computer. Nagkataon lang na may computer, kalikot lang ako ng kalikot. No? Hanggang matuklasan ko na pwede pala to, pwede pala to, pwede pala to. No? Ganun lang naman po yun eh. So yan, di po ba kung matatandaan ninyo, lalo na sa mga bagong graduate sa kolehiyo, pag nag-apply po kayo, one of the qualification is computer literate. No? Laging hinahanap. No? Computer literate. Opo, nakakapagpasa po ako ng computer. Hindi po yun. Next! Ito po, sa palagay ninyo, magagawan ba natin yung nalang lesson? Nawala. Ayan. Anong lesson kaya pwede nating pasukan dyan? Si Tom Cruise. Oh, si Tom Cruise din yan. Siya palitan natin. Gawin natin Philippine history. Palitan natin sila. Sino po yan? Si Roas daw yun? Kilala niyo po yung tatlo? Hindi po sila yung Three Stooges. Hindi niyo po kilala? Ayan, dalawa kilala po ninyo. Palitan natin. Mission Impossible. Ayan. No? Ang lesson ay tungkol sa kalayaan. Paglakad ng kalayaan. With matching audiovisual. Diba? Multimedia. Paggamit ng multimedia. Gusto mo makilala kung sino sila? Eto sila. Ito po, gumagamit tayo ng still images sa pagtatalakay ng aralin. Ayan, bahala na kayo maglagay kung ano pinag-uusapan nila.
No? Dito papasok yung nalalaman ng mag-aaral, no? Ano kaya pinag-usapan ito? Sila yung magbibigay ng mga linya, no? Kaya pinag-usapan nila, no? Kung ano ang pwedeng gamot sa arthritis. Ayan. Sino yung mga yan? Naalala niyo po? Oo nga po, sila nga po yan. Hindi po ito yung aking tatalakayin. Nagsasample lang po ako. Ito na po. Ang paksa na ibinigay sa akin ay tungkol. Ang tawag po namin dyan ay IPC, sir. Yung tinatawag namin KWL. Know, Want, and Learn. Pag tinagalog natin, nalalaman, gustong malaman, at natututunan. So mula umpisa hanggang katapusan, gagamitin nila itong bahagi na ito ng graphic organizer. No? Dito, kung nasa genuine learning system tayo, mapapansin natin na halimbawa bibigyan po sila ng kanilang topic, ng paksa. Ang paksa as komersyano.